ngayon po, nasakto po na yung parable na aaralin natin ay pag-alala sa kalahalagahan ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Pinagsama ko na po yung parable ng hidden treasure at yung parable ng pearl of great price dahil pareho lang naman sila na gustong ituro sa atin. So napakaikli lang ang mga parabola na ito, pero may kita natin na kung saan tinatanong tayo at kinokonfront tayo ng Panginoon kung ano yung kanyang halaga at yung halaga ng kanyang kaharian sa buhay ng bawat isang mananampalataya. What is Christ worth to you? What is the kingdom of God truly worth to you? At hindi mo yan kailangan sagutin sa pamamagitan ng iyong salita. No matter what we say, no matter kung ano yung awitin natin dito sa harapan, hindi dyan makikita yung halaga ng kaharian ng Panginoon sa buhay ng bawat isang Kristiyano. Makikita yan sa mga araw-araw na mga bagay na pinipili natin, sinasakripisyo natin, pinaprioritize natin. Ito yung nagre-reveal kung ano yung halaga ng ating Panginoon sa ating buhay. Marami na kung saan iniisip na yung parable ng hidden treasure at pearl of great price ay mga kwento patungkol sa kung paano nagbabargain ng isang Kristiyano. Kung paano siya nakikipag-trade o nakikipagpalit. Pero, sa parehong account dito, may kita nyo na kung saan ibinenta nung dalawang lalaki yung lahat ng meron sila upang makamtan yung hidden treasure at pearl of great price. At yung mga bagay na para sa kanila ay napakahalaga na hindi nila kayang bitawan. Napakadali ngayon na ibenta nila, isurrender nila. Wala silang hesitation, wala silang regret, hindi sila nagdalawang isip, nag-decide sila, masaya sila, na abandonahin yung lahat ng meron sila upang makuha yung hidden treasure at yung pearl of great price. Ipinapakita ngayon sa atin ng Panginoong Hesukristo yung halaga ng kanyang buhay. Yung halaga ng kanyang kaharian. Na yung kaharian ng Panginoon, hindi lang yan addition sa buhay mo. Pero yung kaharian niya, nire-require niya na i-reorder mo yung buong buhay mo, i-reprioritize mo yung buong buhay mo. Dahil kapag nakita ng isang tao yung tunay na halaga ng ating Panginoong Hesukristo, yung sakripisyo niya hindi na sakripisyo. Yung sakripisyo niya hindi nakawalan. Yung pagsunod niya nagiging kasiyahan. At yung mga parabola na ito ay tinatawag tayo upang i-examine ang ating mga sarili kung tunay na nating natagpuan ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung tunay mo siyang natagpuan, alam mo yung halaga ng kanyang kaharian. Ang sabi sa verse 44, "The kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found." The discovery ng kaharian ng ating Panginoon. Yung emphasis dito, hindi doon sa tao. Ang emphasis dito, hindi niya sinasadya matagpuan yung kayamanan na nakatago doon sa lupain. Ang kwento dito, may isang tao, naglalakad siya, nakita niya yung yaman na nakabaon doon sa lupain. Ang ginawa niya, ibinenta niya yung lahat ng meron siya, hindi para bilhin yung kayamanan, pero bilhin yung buong lupa para makamtan niya yung kayamanan. Now, ano yung punto dito? Yung kingdom, yung treasure, natagpuan ng tao unexpectedly. Hindi niya sinasadya. Anong ibig sabihin? Marami ang taong naliligtas na kung saan. Actually, hindi marami. Halos lahat ng taong naliligtas. Hindi naman talaga ginusto ng tao na maligtas. Ang sabi sa Biblia, wala sa atin ang humahanap sa ating Panginoon. Kailan ka naligtas? Casually, umattend ka ng isang sermon, hindi mo sinasadya, may marinig ka ng isang verse, isang conversation sa isang tao na hindi mo inaasahan, na kung saan magpapakilala sa iyo sa ating Panginoon, and yet dito nabubuksan ang ating mga puso. The moment na matagpuan mo yung treasure, the moment na matagpuan mo yung yaman ng persona ng Panginoon,
Panginoon. The moment na matagpuan mo yung kanyang kaharian, napakagandang bagay. Para kang isang lalaki na hindi mo sinasadyang makatagpo ng napakagandang yaman, ng napakaraming ginto. Alam niyo, ito yung katotohanan. Yung kingdom, katulad ng treasure, nakatago. Ano yung punto ko? Yung treasure, nandun siya sa isang malaking lupa. Lupain. Kung ikaw, Charles, tatanungin kita, kapatid, ibenta mo lahat ng meron ka ngayon, pati lahat ng meron ng pamilya mo. Bilhin mo yung lupang to. Bibilhin mo ba? Hindi. Bibilhin mo lang kung alam mo at natagpuan mo na may nakatagong yaman doon sa lupa. Ano na yung punto ko? Yung lupa, ordinaryo yan sa harap ng tao. Hindi yan extraordinary. Sa unang tingin ng tao, walang glory, walang kagandahan, walang halaga. In the same way, gano'n ang kaharian ng Panginoon. Para sa laman ng tao, walang ganda yung kaharian ng ating Panginoon. Hindi yan ina-appreciate ng mundo. Hindi nakikita ng mundo kung gaano ka-impressive yung kaharian ng Panginoon. At sa harap ng mundo, it is foolish. But the moment na matagpuan mo yung treasure, the moment na makita mo yung halaga ng ating Panginoon, yung halaga ng kanyang kaharian, makikita mo na kung saan wala kang pagmamayari sa buhay na ito, na hindi mo kayang bitawan upang makamtan yung kaharian ng ating Panginoon. Ano yung punto ko? Salvation in God's kingdom is a personal encounter. Ikaw dapat mismo yung makahanap doon sa treasure. Dapat makita mo yung kanyang halaga. Ang sabi doon, when a man hath found. Ibig sabihin, hindi minamana ang pananampalataya. Hindi mo pwedeng hiramin yung conviction ng iyong mga magulang, ng iyong kapatiran. Hindi pwede na second hand yung relihiyon mo. Nakukunin mo lang sa ibang tao, hindi. Ikaw mismo dapat yung makatagpo ng halaga ng ating Panginoon. Christianity is not about knowing doctrines. It's not just about knowing yung salita ng ating Panginoon. Dapat mong ma-encounter yung mismong hari. Ma-encounter mo yung yaman na nakabaon. Walang papasok sa kaharian ng Panginoon na proxy ka, na may pipila para sa iyo. Bawat isang kaluluwa, kailangan nilang matagpuan at makita yung halaga ng ating Panginoong Hesukristo. At hanggat hindi mo nakikita yung yaman, yung lupa na yan, putik lang yan sa iyong harapan. Bato lang yan, lupa lang yan, putik lang yan. Pero pag nakita mo yung nakabaon na yaman, yung persona ng ating Panginoon, that changes everything. Kaya mo ngayong ibenta, kaya mong bitawan lahat ng bagay, lahat ng tao na nasa buhay mo, na pinapahalagahan mo, para lang makamtan mo yung kaharian ng ating Panginoon. Tingnan nyo. Ano yung kasunod na sinabi? For joy thereof he goeth. Joy comes first before the sacrifice. Bago niya ibenta, sell it all that he had, nakaramdam siya ng isang matinding galak, saya. In short, hindi niya ibinenta yung lahat ng meron siya dahil natakot siya o obligado siya. Ibinenta niya yung lahat ng meron siya dahil masaya siyang makamtan yung yaman ng ating Panginoon. Unawa niya na kung bibitawan ko man yung lahat ng meron ako at ipagpapalit ko upang makapaglingkod sa aking Panginoon, walang nawawala sa akin. Dahil pag samasamahin man yung meron ako, trabaho ko, success ko, pamilya ko, yung mga relasyon ko, ibigay ko man yan lahat sa aking Panginoon. Mawala man ang lahat ng bagay sa akin, I am gaining everything. Wala yan kung ikukumpara ko sa treasure na nakatago doon sa lupa. At pinapakita niyan sa atin. Kung may tunay tayong kagalakan sa ating mga kaligtasan, makikita yan kung paano natin nire-reorder yung mga bagay na valuable sa ating buhay.
Yung mga dating bagay na mahalaga sa atin, nawawala. Yung mga kasalanan na pinapahalagahan natin, nawawala. Yung mga pangit na bagay na nagpapasaya sa atin, nawawala. Yung mga bagay dati na iniisip mo na hindi ko to kayang bitawan, hindi ko to kayang mawala sa buhay ko, napakadali nang ibigay sa ating Panginoon. Dahil nakita natin yung halaga ng ating Panginoong Hesukristo. Now the question is this: have you truly seen that treasure? Kung hindi ka pa handang ibigay ang lahat para sa ating Panginoon, yun yung tanong. Nakita mo na ba yung treasure? Nakita mo na ba yung halaga niya? Dahil hindi no-brainer siya eh. Kung meron akong 1,000,000 at nakakita ko doon sa lupain ng 100,000,000, handa akong ipagpalit yung 1,000,000 ko para doon sa 100,000,000. Ngayon kung hindi mo pa handang ibigay yung lahat para sa ating Panginoon, baka hindi mo pa nakikita yung tunay niyang halaga. Because when you discover Christ, walang pipilit sa'yo na i-commit yung buong meron ka sa kaharian ng ating Panginoon. Sabi doon, for joy thereof he goeth. Kaya mong sabihin, kunin nyo na ang lahat. Itira nyo lang sa akin ang aking Panginoong Hesukristo. Now, there is a cost of possession. May kabayaran yung pagkuha ng kaharian ng ating Panginoon. Pagkatapos nagsabi, and selleth all that he had, and buyeth that field. Actually, ganun din naman yung sa pearl of great price. Yung pearl of great price naman, may isang merchant. Ano bang Tagalog ng merchant? Nagtitinda. Mangangalakal. Na kung saan, ibinenta niya lahat ng kalakal niya at lahat ng meron siya nung nakita niya yung isang pang merchant na nagtitinda ng napakahalagang perlas. Napakagandang perlas. So in short, pareho lang yung storya. Sa parehong storya, pinapakita sa atin that the kingdom of God demands everything. Hindi doon sinabi na give up niya yung pinakamahal na bagay na meron siya. Sabi doon, ibinenta nila yung lahat ng meron siya. Alam mo yung problema? Maraming tao nakikita yung treasure. Natagpuan yung treasure. They admire the treasure. Pero hindi nila kaya i-let go yung lahat ng meron sila to get that treasure. Pero ito, tingnan nyo, they go, they sell, they purchase. Totoo na libre yung pagpasok sa kaharian ng Panginoon. Panginoon yung nagbayad ng ticket natin papasok ng langit. Pero hindi sinabi na mura mong tatanggapin yung kingdom ng ating Panginoon. Bakit? Ano yung pinapakita sa atin ng parable? Christ and His kingdom, they require total surrender. Sabi doon, sold all that He had. Pinapakita sa atin na mahal ang maging disipulo ng ating Panginoon. Hindi ko itinuturo na by works ang kaligtasan. Hindi ko rin itinuturo na kailangan mong ibigay ang lahat ng meron ka para maligtas ka. Hindi. Pero ang tinutukoy ko kapag naligtas ka na, yung lahat ng karibal ng Panginoon sa buhay mo, madali sa iyong bitawan. Pag unawa mo yung halaga ng kanyang kaharian, napakadaling mag-surrender sa ating Panginoon. Tignan niyo yung mga taong to, hindi sila nag-negotiate. Hindi sila nag-delay, hindi nila pinatagal, hindi sila nag-attempt na kung saan magtira kahit 5% ng meron sila just in case pumalya yung yaman at yung pearl. Hindi. Hindi trinay nung merchant na hindi ko ibebenta yung lahat ng meron ako. Bibigyan kita ng 10 perlas, bigyan mo lang ako ng 1 perlas. Hindi. Ang ginawa niya, ibinigay niya yung lahat ng meron. And this is true ministry. Ito yung tunay na ministeryo. Kung gusto mong makuha yung treasure, everything else must go. Yung punto
Mali ang maraming Kristiyano. Dinedesire natin ang Panginoong Hesukristo as an additional sa ating buhay. That is wrong. Hindi replacement ang Panginoon. Hindi siya addition. Siya dapat yung maging buong buhay ng isang mananampalataya. And practically, ano yung ibig sabihin nito? Maraming tao ang gusto ang kapatawaran ng Panginoon nang hindi sila nagsisisi. They want forgiveness without repentance. Gusto nila yung blessing pero ayaw nila yung lordship ng ating Panginoon. Gusto nila ng langit pero ayaw nila ng kabanalan. Pero ano yung punto? Hindi ino-offer ng Panginoon yung kanyang sarili as one of your treasures. Ino-offer niya yung kanyang sarili at dinedemand niya that He becomes your only treasure. Na wala akong ibang pahahalagan sa mundong ito kung hindi yung persona ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapatid, ano yung punto ng parabola nito? Hindi madali maging isang Kristiyano. Malaki yung kabayaran ng pagiging isang Kristiyano. Ano yung kabayaran? Everything that they have. Pero yung napakaganda dito, there is joy. There is no regret. Hindi ka reluctant, hindi ka malungkot, hindi mo nire-resent yung Panginoon na ibinigay mo yung lahat ng meron ka sa Kanya. Nakikita mo yung eternal na kahalagahan ng ating Panginoon at paghabang buhay yan magiging mas matimbang sa lahat ng bagay na isasakripisyo ko dito sa mundo. At kapatid, mahal ang maging Kristiyano. Mahirap ang maging Kristiyano. Pero yung halaga na ibibigay sa iyo ng Panginoon, hindi kayang pantayan ng mga bagay na isasakripisyo natin para sa Kanya. Sabi ng asawa ko nung nag-devotion kami tungkol dito, patungkol ito sa yaman na kailangan natin ibigay sa Panginoon. Pero hindi lang ito yaman. Iba-iba yung kailangan isurrender ng bawat isang tao. May mga Kristiyano na kailangan nilang ibigay sa Panginoon yung kasalanan na kanilang iniibig. Yung iba pride, yung iba reputasyon, yung iba control, yung iba self-righteousness, yung iba ambisyon dito sa mundo, yung iba confidence nila sa kanilang kabutihan. Pero anuman yung pinaghahawakan natin, wala dapat ang nakikipagkompetensya sa halaga ng ating Panginoon. Hindi ka makikipag-bargain. Hindi siya nakipagtawaran na baka pwede, ito lang yung ibigay ko, ito lang yung ibayad ko. Hindi. Ibigay niya yung lahat ng meron siya. Alam mo yung mga apostol, they were kadalasan sa kanila o karamihan sa kanila ng trabaho. Mangista. At nung tinawag sila ng Panginoon, binitawan nila yung kanilang mga lamba at hindi na nila uli bilimon. Hindi dahil pinilit sila ng Panginoon, pero nakita nila na mas mahalaga at nakatagpo sila ng isang bagay at isang persona na mas mahalaga sa kung ano ang meron sila. Ano yung punto mo? When you truly found Christ, lahat ng treasure na pinapahalagahan ng puso mo, nawawala yung hawak sa iyo. Now, ano tayo gusto kong matutunan ng bawat isa? You cannot do the ministry. You cannot obtain Christ. You cannot go to His kingdom according to your own terms. Anong ibig kong sabihin? Sabi ko nga, hindi nakipagtawaran yung lalaki. Hindi nakipagtawaran yung merchant. Hindi na sinabi na, bebenta ko lang yung 50% ng meron ako, ang bibili ko lang yung parte ng lupa kung saan yung kayamanan. No, sabi niya, bibilin ko yung buong lupa. Yung pearl, hindi siya nakipagtawaran na, sige, bibigay ko lahat ng meron ako, bigay mo sa akin yung pearl of great price, tapos bigyan mo na lang ng 3 mas maganda pang perlas o mas maliliit na perlas. Hindi. Walang installment plan, walang shared ownership, hindi niya tinignan yung kanyang karapatan. Ano lang yung punto ko? Marami ang nadadapa ng mga Kristiyano. Dahil marami sa atin, gusto natin yung benepisyo ni Kristo, pero ayaw natin yung authority ni Kristo. But the King will not be divided. And yet, kapatid, dito yung encouragement.
Sa harap ng mundo, kawalan yung sakripisyo na ginagawa natin sa ministeryo. Sa harap ng mundo, hangal tayong mga Kristiyano. Bobo tayo. Anong gagawin nyo dyan? Bibigay nyo yung oras nyo, yung lakas nyo, yung talino nyo, yung pera nyo sa ministeryo ng Panginoon. Hangal kayo. Pero hindi nila unawa. Dahil hindi pa nila nakikita yung yaman na meron tayo. Kapag binigay mo yung lahat ng meron ka, mawala man yung lahat ng hawak ng kamay mo sa mundong ito, pinapalitan niya ng Panginoon ng isang bagay na kailanman hindi kaya kunin ng mundo. Alam niyo kapatid, yung yaman, yung pera, nakuubos. Naranasan na ni Pastor maging mahirap. Naranasan ko ma-bless ng Panginoon. Pero isa lang yung katotohanan, earthly treasure mo yung maling desire. Kailangan mapalitan yan ng mas matinong desire. Yung value ng ating Panginoong Jesucristo. And here lies the difference between a true Christian and a false Christian. A false Christian, ang tanong niya, Panginoon, ano pa ba yung kailangan kong ibigay? Ano ba yung kailangan kong ibigay sa iyo? Yung tunay na Kristiyano ang tanong. Panginoon, ngayon na nasa akin ka, kaya ko nang ibigay yung lahat ng meron. The question is not how much yung kaya natin ibigay sa Panginoon. Ang tanong, ano pa yung pwede natin maibigay sa ating Panginoon? Kapatid, huwag mong ipagpalit yung eternal na kayamanan mo sa temporary na kasiyahan dito sa mundo. So the question for all of us, sa pag-alala natin sa ating Panginoon sa mundo, nakita mo na ba yung tunay niyang halaga? Because point number 4 at last na ito, there is a wise response to the kingdom. Nung nakita nila yung treasure, ano yung ginawa nila? Nagkaroon sila ng agaran na desisyon. Ano ang ibig sabihin ng walang delay, walang bargaining, walang hesitation, punong-puno ng kasiyahan ng kanilang puso, and they acted upon it. Kapatid, kung nakita mo na yung halaga ng Panginoon, immediate action sa ministry ang hinihiling niya sa iyo. Hindi delayed obedience. Sabi doon, both men went and sold everything that they had. Wala kang makikita dyan ng record na kinonsulta muna nila yung financial advisor nila o nagkaroon muna sila ng trial period na bigay mo sa akin 5 buwan, pag nagustuhan ko talaga yung pearl, okay na. Hindi sila nag-request ng kung ano-ano, hindi eh. Malinaw sa kanila yung halaga at malinaw yung kanilang decision. There is no such thing as an almost Christian. Hindi pwedeng almost persuaded ka ng halaga ng Panginoon. Almost nag-obey ka na sa ating Panginoon. God requires total obedience. Pangalawang application. Makita natin ay pinapakita ng parable na ito that if you have truly seen the work of Christ, full commitment ang ating ibibigay. Sabi sa Matthew 6:24, you cannot serve God and mammon. The kingdom of God cannot be divided. Either nandyan ka, all in ka, o nasa labas ka ng kaharian ng ating hindi pwedeng tagapagligtas mo siya pero hindi mo siya Panginoon. Hindi pwedeng kapatawaran ang hanap mo pero hindi ka handang ibigay ang buhay sa Kanya. Hindi ka pwedeng pumunta ng langit nang hindi mo inaasam ang kabanalan. That is ironic. Dahil yung mismong atmosphere ng kaharian, puno yan ng kabanalan. God requires our submission. Pangatlong application. Walang salitang sakripisyo sa bokabularyo ng isang Kristiyano. Tatanungin ko kayo sa tingin nyo, nagsakripisyo sila para makuha yung yaman at yung pearl? Dahil yung kapalit na halaga
mas malaki pa dun sa kanilang ibinigay. And that is not a sacrifice. Ano yung totoo? So pag-alala natin ngayon sa kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon, anong bagay yung gagawin mo sa mundong to na hindi ka mahihiyang sabihin sa Panginoon na nagsakripisyo ako para sa iyo. At ikumpara mo yun sa lahat ng bagay na ginawa niya para sa atin. Nag-tights tayo ng malaki, so what? Binigay natin yung oras natin, so what? Naglingkod tayo ng tapat, so what? That is not sacrifice. Dahil times 10, times infinity, yung ibabalik sa'yo ng Panginoon. Malamang. Iwasan natin yung salitang sakripisyo. Yung salitang sakripisyo, palalakihin nga yung ulo natin bilang mga Kristiyano. Wala tayong sinasakripisyo. Nag-i-invest tayo dahil nakita natin yung tunay na kahalagahan ng kaharian ng ating Panginoon. Panghuli. Yung ownership ng kaharian, ng treasure at ng pearl. Ginawa nila yan sa pagbebenta. Hindi nila yan minana. Ano yung punto? Walang papasok sa kaharian ng Panginoon dahil Kristiyano yung magulang nila. Dahil Kristiyano yung pamilya nila, dahil lumaki sila sa iglesia o tradisyon o malapit sila o lagi silang umaatin. Hindi. Yung bawat isang kaluluwa, kailangan nilang matagpuan yung treasure at kailangan nilang ibigay yung lahat ng meron sila. Parents cannot believe for their children. Churches cannot repent for their members. Personal ang pagpasok sa kaharian ng ating. Sa ating Lord's Supper sa Domingo, tandaan, may worth ng kingdom apart sa person ng ating Panginoon, apart sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kung wala rin ang Panginoon doon sa kaharian ng langit, the kingdom of heaven worth nothing. Si Kristo ang punot dulo ng yaman na meron ang bawat isang Christian. Amen. Sa ating Lord's Supper, nawa, bigyan tayo ng Panginoon ng mga mata na makita yung tunay na halaga ng kanyang anak. Mga puso na handang ibigay yung lahat ng meron sila. Hindi mo pang tawaging sakripisyo. Pero dahil nakita natin na mahal natin yung nag-iisang yaman na meron tayo. Mamatay tayong mahirap, mamatay tayong gutom, mamatay tayong wala. Pero mamamatay akong may Kristo. Ni-invite ko ang lahat na tumayo para sa ating Lord's Supper. Pakikuha mo ang ating tinapay. Bago po tayo magsimula ay iniimbitahan ko ang bawat isa na seryosohin ang ating Lord's Supper. Ang sabi po sa verse 28, alam ko po hindi natin ito muna. Sabi doon, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Discern natin ang ating mga puso, i-ensure natin handa tayo, at pasasalamat sa Panginoon sa pag-aayos sa ating iglesia kanina. Nawa, seryosohin natin ang panunumpa natin sa paglilito sa atin. Isang minutong katahimikan po.
Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 24. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance. Panalangin po muna natin ang tinapay na ito. Panginoon, salamat po sa tinapay na ito, sa sumisin
mo yung maling desire. Kailangan mapalitan yan ng mas matinong desire. Yung value ng ating Panginoong Jesucristo. And here lies the difference between a true Christian and a false Christian. A false Christian, ang tanong niya, Panginoon, ano pa ba yung kailangan kong ibigay? Ano ba yung kailangan kong ibigay sa iyo? Yung tunay na Christian, ang tanong, Panginoon, ngayon na nasa akin ka, kaya ko nang ibigay yung lahat ng meron. The question is not how much yung kaya natin ibigay sa Panginoon. Ang tanong, ano pa yung pwede natin maibigay sa ating Panginoon? Kapatid, huwag mong ipagpalit yung eternal na kayamanan mo sa temporary na kasiyahan dito sa mundo. So the question for all of us, sa pag-alala natin sa ating Panginoon sa gabi, nakita mo na ba yung tunay niyang halaga? Because point number 4 at last na ito, there is a wise response to the kingdom. Nung nakita nila yung treasure, ano yung ginawa nila? Nagkaroon sila ng agaran na desisyon. Ano ang ibig sabihin nun? Walang delay, walang bargaining, walang hesitation, punong-puno ng kasiyahan ng kanilang puso, and they acted upon it. Kapatid, kung nakita mo na yung halaga ng Panginoon, immediate action sa ministry ang hinihingi niya sa iyo. Hindi delayed obedience. Sabi doon, both men went and sold everything that they had. Wala kang makikita dyan ng record na kinonsulta muna nila yung financial advisor nila o nagkaroon muna sila ng trial period na bigay mo sa akin 5 buwan, pag nagustuhan ko talaga yung pearl, okay na. Hindi sila nag-request ng kung ano-ano, hindi eh. Malinaw sa kanila yung halaga at malinaw yung kanilang decision. There is no such thing as an almost Christian. Hindi pwedeng almost persuaded ka ng halaga ng Panginoon. Almost nag-obey ka na sa ating Panginoon. God requires total obedience. Pangalawang application. Makita natin ay pinapakita ng parable na ito that if you have truly seen the work of Christ, full commitment ang ating ibibigay. Sabi sa Matthew 6:24, you cannot serve God and mammon. The kingdom of God cannot be divided. Either nandyan ka, all in ka, o nasa labas ka ng kaharian ng ating. Hindi pwedeng tagapagligtas mo siya pero hindi mo siya Panginoon. Hindi pwedeng kapatawaran ang hanap mo pero hindi ka handang ibigay ang buhay sa Kanya. Hindi ka pwedeng pumunta ng langit nang hindi mo inaasam ang kabanalan. That is ironic. Dahil yung mismong atmosphere ng kaharian, puno yan ng kabanalan. God requires our submission. Pangatlong application. Walang salitang sakripisyo sa bokabularyo ng isang Kristiyano. Tatanungin ko kayo sa tingin nyo, nagsakripisyo sila para makuha yung yaman at yung pearl? Dahil yung kapalit na halaga, mas malaki pa dun sa kanilang ibinigay. And that is not a sacrifice. Ano yung tugtog? Sa pag-alala natin ngayon sa kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon, anong bagay yung gagawin mo sa mundong to na hindi ka mahihiyang sabihin sa Panginoon na nagsakripisyo ako para sa iyo? At ikumpara mo yun sa lahat ng bagay na ginawa niya para sa atin. Nag-tights tayo ng malaki, so what? Binigay natin yung oras natin, so what? Naglingkod tayo ng tapat, so what? That is not sacrifice. Dahil times 10, times infinity yung ibabalik sa'yo ng Panginoon. Malamang. Iwasan natin yung salitang sakripisyo. Yung salitang sakripisyo, palalakihin niya yung ulo natin bilang mga Kristiyano.
Wala tayong sinasakripisyo. Nag-i-invest tayo dahil nakita natin yung tunay na kahalagahan ng kaharian ng ating Panginoon. panghuli. Yung ownership ng kaharian, ng treasure at ng pearl. Ginawa nila yan sa pagbebenta. Hindi nila yan minana. Ano yung punto mo? Walang papasok sa kaharian ng Panginoon dahil Kristiyano yung magulang nila. Dahil Kristiyano yung pamilya nila, dahil lumaki sila sa iglesia o tradisyon o malapit sila o lagi silang umaatin. Hindi. Yung bawat isang kaluluwa, kailangan nilang matagpuan yung treasure at kailangan nilang ibigay yung lahat ng meron Sila. Parents cannot believe for their children. Churches cannot repent for their members. Personal ang pagpasok sa kaharian ng ating. Sa ating Lord's Supper sa gabi, tandaan, may worth ng kingdom apart sa person ng ating Panginoon, apart sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kung wala rin ang Panginoon doon sa kaharian ng langit, the kingdom of heaven worth nothing. Si Kristo ang punot dulo ng yaman na meron ang bawat isang Kristiyan. Amen. Sa ating Lord's Supper, nawa, bigyan tayo ng Panginoon ng mga mata na makita yung tunay na halaga ng kanyang anak. Mga puso na handang ibigay yung lahat ng meron sila. Hindi upang tawaging sakripisyo, pero dahil nakita natin na mahal natin yung nag-iisang yaman na meron tayo. Mamatay tayong mahirap, mamatay tayong gutom, mamatay tayong wala, pero mamamatay akong may Kristo. Ni-invite ko ang lahat na tumayo para sa ating Lord's Supper. Pakikuha po ang ating tinapay. Bago po tayo magsimula ay iniimbitahan ko ang bawat isa na seryosohin ang ating Lord's Supper. Ang sabi po sa verse 28, alam ko po hindi natin ito inumuna. Sabi doon, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Discern natin ang ating mga puso, i-ensure natin handa tayo, at pasasalamat sa Panginoon sa pag-aayos sa ating iglesia kanina. Nawa, seryosohin natin ang panunumpa natin sa gabi nito sa atin. Isang minutong katahimikan po. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang 24. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you, this do in remembrance. Panalangin po muna natin ang tinapay nito. Panginoon, salamat po
sa tinapay na ito, sa sumisin